What's up, KG? Akala mo kumikita ka, pero habang hawak mo yung token, padami ng padami yung supply. Hindi siya obvious, hindi siya sinasabi. Pero ito yung dahilan kung bakit kahit tama ka, lugi ka pa rin. Hidden inflation. At ngayon, ipapakita ko kung paano ka tinatamaan nito araw-araw nang hindi mo napapansin. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo yung feeling na tama ka sa entry, tama ka sa project, pero bakit parang wala pa rin nangyayari? Hindi dahil malas ka, hindi dahil mali ka, may hindi ka lang nakikita, hidden inflation. Ito yung hindi obvious na may minting o may bagong tokens. Ito yung mga silent killers ng portfolio mo. At masakit dito, kahit experience ka, natamaan ka pa rin. Tanong ko sa'yo, ilang beses ka nang nag-hold ng token tapos parang humihina siya kahit walang bad news? Hintayin mo, kasi mamaya, marirealize mo, hindi pala ikaw ang may mali. What is hidden inflation? Simple lang muna. Kapag sinabing inflation sa crypto, dumadami ang supply, bumababa ang value per token. Pero ito yung twist. Hindi lahat ng inflation visible. May tatlong klase. Visible inflation. Kita mo, yun yung minting, mga emissions. Scheduled inflation, naka-roadmap. Hidden inflation. Ito yung delikado. Ang hidden, hindi obvious, hindi agad ramdam, pero kinakain ng value mo slowly. Parang may butas yung timba mo. Hindi mo napapansin pero nauubos na pala yung tubig. Types of hidden inflation. I-breakdown natin. Vesting unlocks. Ito yung pinaka-common. May investors, team, advisors. Hindi nila binebenta agad pero nakalock. Tapos unti-unting nire-release. Sample, may 1 billion supply. 400 million ang nakalock. At merong monthly unlock. So habang nag-hold ka, may bagong tokens na pumapasok sa market. Ang tanong, kahit hindi sila magbenta agad, anong mangyayari? Ang sagot, selling pressure. Kasi alam ng market, may paparating. Staking rewards. Mukhang reward, pero inflation pala. Sample, 10% APY. May reward ka. Pero saan galing yun? Bagong mint. So, habang kumikita ka, lumalaki rin yung supply. At ang epekto nito, diluted ka pa rin. Pangatlo, liquidity mining. Ito yung favorite ng DeFi, Earth tokens. Pero ang totoo, binabayaran ka gamit ang bagong token. So habang may users, dumadami ang supply, bumababa ang value, short-term pump, long-term drain. Pang-apat, treasury release. Ito yung hindi masyado pinapansin. Projects, may treasury. Kapag kailangan ng pondo, magbebenta, magre-release. Hindi siya daily, pero kapag nangyari, malaki ang impact. Ito yung pinaka-importante. Hindi ka lugi dahil mali ka mag-analyze. Lugi ka dahil hindi mo tinitignan yung supply dynamics. Crypto is not just demand. Supply versus demand. Kapag demand steady, pero ang supply pataas, guess what? Ang presyo, pababa. Imaginein mo to. May project, 100 million supply. Ang presyo niya, $1. Ang market cap niya, $100 million. After 1 year, ang supply naging 200 million. Kung ang demand ay parehas lang, ang presyo nito ay pwedeng umabot ng $0.50. Kahit walang bad news, kahit same lang yung user, kalahati na kagad yung value mo. Ngayon, maging practical tayo. Paano mo malalaman? Una, check tokenomics. Max supply versus circulating. Check vesting schedule. May unlock ba yan monthly? Check emission rate. Gaano kabilis dumadami? Check staking source. May rewards ba? Equal ba yan sa inflation? Ito ang personal opinion ko. Hindi lahat ng inflation masama. Actually, kailangan siya minsan for growth. Pero ang problema, maraming projects ang abusado. Ginagamit siya para mag-attract ng users, mag-fake ng earnings.
pero hindi sustainable. Anong mga strength and weaknesses nito? Ang strength nito, nagbibigay ng incentives, nagpapalago ng ecosystem, nakaka-attract ng users. Ang weakness naman nito, delusion ng holders, fake yield ang illusion, long-term price pressure. So dapat mo bang iwasan to? Hindi. Pero kailangan mo silang maintindihan. Kasi kung hindi, ikaw yung liquidity. Ito yung hindi alam ng karamihan. Hindi ka tinatalo ng market. Tinatalo ka ng mechanics na hindi mo alam. At habang focus ka sa chart, sa hype, sa mga influencers, may tahimik na nangyayari sa background. Nagdadagdag ng supply habang ikaw naghihintay ng pump. So ngayon, ang tanong, ilang tokens nang hinawakan mo na ganito pala ang nangyayari? Sa next part, ipapakita ko kung paano ka iiwas dito at kung paano mo gagamitin to para ikaw naman ang mauna. Ito na yung advance. Instead na iwasan, gamitin mo. Ang strategy na gagamitin mo, bumili ka bago yung hype plus low inflation pace. Pangalawa, sell before major unlocks. Pangatlo, avoid peak emission period. Basically, hindi ka basta holder, timing player ka na. So ngayon, malinaw na. Hindi lahat ng lugi mo, kasalanan mo. Minsan, system ang kalaban, mechanics ang problema. At kung hindi mo alam to, kahit anong galing mo sa chart, talunan ka pa rin. Pero ngayon, alam mo na kung saan titingin. At doon pa lang, lamang ka na sa karamihan. Game on!